Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong umuusad na impeachment complaints laban kay Sara Duterte. No? Alam natin yung kampo niya mga ka-Wonder ay nag-submit ng tugon o response, pero sabi nga ng Kongreso ito hindi response. Ito ay simple lang na gusto nilang ibasura yung impeachment complaints laban sa kanya. Yung sinasabing ad coetelam, na kumbaga sinasabi rito na ang Kongreso or ang Senado ay parang walang jurisdiction over them. Na parang ang gusto niya, ang humawak ng kaso niya ay itong Supreme Court. Kasi alam natin mga ka-Wonder na ibinasura lang ng Supreme Court yung kanyang impeachment complaints na nauwi nga dahil sa 1-year bar rule. At inantay pang 1 taon para ulit makapag-file. At ito nga, nagpa-file na nga. At sa tingin nyo mga ka-Wonder, gusto kasi ni Sara na Supreme Court na ang humawak at wala nga jurisdiction ng Senado. Sa tingin nyo, dahil ba hawak niya ang Supreme Court, kaya niya gustong ipahawak ditong kanyang kaso? Well, alam natin mga ka-Wonder na nagpulong ulit itong House of Representatives at ito po ay naging sufficient in grounds na kasi nga since hindi naman tugon, nagdesisyon na lang sila kung kanila bang kaso na itutuloy, impeachment complaints kay Sara Duterte ay isang sufficient in grounds. At tinanong nga ni Marcoleta, na anak ni Senator Marcoleta, na ngayon lang daw niya narinig. Well, pinaliwanag sa kanya ni Congressman Woman Luistro, at ito po kasi yung isa sa mga bagong rules na inimplement ng Supreme Court. No? Kaya ito ay sinusunod ng Kongreso. So yan nga, nag-file sila ng ad coetelam at ito nga gusto niyang ipahawak dito sa Supreme Court. Ngayon, pwede bang hawakan ng Supreme Court yan? No? Kasi nga, kinikilala niya na wala raw jurisdiction ng Senado at dapat Korte Suprema daw magdesisyon para sa kaso niya. So ano ba talaga ang sinasabi ng Constitution mga ka-Wonder? No? Base dun sa 1987 Philippine Constitution. Pero bago yan mga ka-Wonder, hinihiling ko naman na suportahan nyo ang ating YouTube channel. Please subscribe, hit the notification bell icon. Makita nyo dyan sa baba yung bell. Click nyo po yon at makita nyo yung all. Piliin nyo po yung all. Maraming po salamat. So yun nga, no? Itong 1987, kung pagbabasihan natin mga ka-Wonder, alam natin na ang kapulungan ay may mga kinatawan. No? Meron silang sinasabing exclusive power to initiate impeachment. No? Sa Senado kasi mga ka-Wonder, meron silang exclusive power, no? Na sila po ang makapag-decide ng impeachment para kay Sara Duterte. At yan po ay naaayon o nakasaad sa Philippine Constitution. Ibig sabihin mga ka-Wonder na ang Senado ay ang impeachment court, hindi ang Korte Suprema. No? Kaya kahit baliwalain niya yan, gaya nga sa nauna nating video, anyway, pwede pong magdesisyon ang Senate na ituloy ang kaso. No? So, hindi ang Korte Suprema. So, bakit ngayon sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na ang Supreme Court ang may jurisdiction? Ang tanong mga ka-Wonder, meron ba itong legal na batayan? No? Meron ba itong batayan? Limitado mga ka-Wonder ang pagdating dyan dahil sa division of power. No? So, maaring pumasok ang Korte Suprema. Papasok lang siya kung may nakikita mga bagay, no? Gaya ng grave abuse of discretion na nakikita niya dito sa side ng House of Representatives o Senado. O kaya paglabag sa due process nakita ng Supreme Court, no? Papasok siya diyan. Hahawakan niya 'yan. Or paglabag sa Constitution. Gaya ng sinabi nga dito sa pagproseso ng Kongreso, no, na nasabing nag-violate, no? Unconstitutional daw yung process. So, hindi para palitan ng Senado, no? Kundi para suriin kung legal ang naging proseso para siya ay malitis sa Senado. Yun po, tandaan natin mga ka-Wonder. So, hindi basta-basta pwedeng humawak ang Korte Suprema. Maliban lang kung nalabag yung tatlong binanggit natin. So, anong konteksto? May isa kasing professor dyan, no, na na-interview siya. Na sinabi niya, sa tingin ko hindi na makikialam ang Supreme Court this time. Dahil kaya lang nakialam that time, kasi nga nakita na may butas na hindi nasunod yung proseso. No? At ang professor na ito si Professor Antonio Contreras. Ayon sa kanya, mga ka-Wonder, maaring hindi na nga makialam ang Supreme Court. Bakit? So dahil nga nakialam ang SC noon or Supreme Court, dahil nga may procedural issue sa House of Representatives. May naging problema, hindi nasunod. Bakit kaya ganun, Prof? Parang nag-focus lang sa technicality, sa legality, yung sagot. I don't want to second guess them, but I think
one possibility is that they're trying to question the procedure because they probably would want to raise this again to the Supreme Court. Although pag ganon, sa tingin ko wala man na silang ground. Kasi kung nung una, in-entertain sila ng korte dahil issue nga naman ng constitutional provision yun na bawal ka mag-file ng 2 complaint sa 1 taon kaya nakialam ang Supreme Court. Ngayon, hindi na pwede. Sa tingin ko, wala ng ground para makialam ang Korte Suprema. Kasi procedural na ito eh. Ano ba yung ginagawa ng House? At nakalagay naman sa saligang batas, ang House ang may sole power to impeach. So, yung kanyang mga rules niya. Wala naman siyang nilalabag na constitutional provision. So, sa tingin ko, ayun ang ano ko. Sana hindi ganon. Kasi gayon ang tutungan eh. They are setting up for questioning the process again in the Supreme Court. So ang naging decision mga ka-wonder ay hindi tungkol sa guilt, no? Hindi naman sa tungkol sa guilt of innocence ang proseso rito. Kaya sila nakialam. Nakialam sila dahil may nakita silang procedural issue. Mali ang proseso na ginawa ng House of Representatives. Medyo nalulungkot din tayo mga ka-wonder, no? Dahil alam natin na mga kongresista yan at alam nila yung batas. No, pero nagkaroon pa rin sila ng butas, ano, at nakita nga ito ng Supreme Court. Pero pinagtanggol pa rin ito ng Korte Suprema na ayon sa ng Kongreso, na ayon sa kanila sinunod nila ito ng maayos. So isa pa diyan, dahil na hindi nga tungkol sa guilt o innocence ito, kundi proseso lamang, kapag naitama ang proseso na inaitama na nga ng Kongreso no? Kaya wala nang dahilan para makialam muli ang Supreme Court dahil naitama na nila, nakita na nila yung mali sa unang proseso Kaya nga ito ay papunta na dyan sa Senado. So mahalaga dyan mga ka-wonder na ang Supreme Court ay hindi siya appellate court, no? Ng impeachment court. Talagang ang may hawak lang niya nakasaad sa Constitution ay ang Senado na tatayong bilang courtroom at ang mga senador ay tatayong mga judges. So pinag-uusapan natin dyan, no? Bakit ba pinipilit ng kampo ni Sara Duterte na sa Supreme Court? Dahil nga sa bulong-bulungan, no? Na iba dyan ay in-appoint daw ni dating Pangulong Duterte. So titignan natin yung integrity kasi pwede rin silang ma-impeach dyan. Alam nyo, may mga na-impeach na si Justice Corona. So kapag nakita ng abuse of power, pwede rin silang i-impeach mga ka-wonder. I don't think they will just do that, no? Na very obvious na wala ng violation at gagawin pa rin nila yan. So ang impeachment ay isang political, hindi lang siya legal mga ka-wonder, no? Hindi siya purely judicial. Judicial is on the side of the Supreme Court. No, this is political also. So, ibig sabihin, sa tatlong sangay na yan, ay yung legislative, which is yung House of Representatives at saka Senado, no, yung dalawa, at yung executive, official na iniimbestigahan, at yung judiciary, review lang kung may abuse. No, ito ang Supreme Court yan, na binanggit nating tatlo. Kaya nila pwedeng hawakan kung may nakitang abuse na nabanggit natin yung tatlo, yung grave abuse of discretion, paglabag sa due process at paglabag sa Constitution. Kung present ang isa doon, sila ang hahawak, hindi ng Senado. Papayagan nila yung kay Sara. Pero wala naman violation, no? Doon sa procedure. Kaya itong sinasabing hawakan ay malabo pa sa sabaw ng pusit mga ka-wonder. At kung papayagan ang SC na kunin ang buong kaso, mawawala ang kapangyarihan ng Senado. Ayan ay overreaching na naman. No? At sasabi nga nila, when the Supreme Court makes mistake, the mistake becomes law. Parang comedy na ang lalabas niyan. Dahil sinunod na ang proseso, wala nang nakikitang mali. No? Ayon nga sa sinasabi ng mga kongresista. So, malalabag ang separation of powers. No? At talagang aalma na dyan. Hindi na yan consider. No? Kaya nga sabi ni Tito Sen, dati ayoko ng tsa-tsa. Ngayon pwede na. Para baguhin yung nakastipulate dyan sa ating Constitution. Baka malimitahan ng power ang Supreme Court. No? Kung ganyan daw mangyayari. So bakit nga ba na sinasabing the Supreme Court is leaning towards Sara Duterte? Is it true? Malalaman natin yan mga ka-wonder sa kanila pong i-behave. Kasi may perception mga ka-wonder na hindi nga napatunayan, no? Bilang katotohanan, ito ay opinion lang at base doon sa naging desisyon nila last year. Pero may nakita naman pang ka-wonder dahil nga doon sa proseso na hindi ayon sa Constitution. So ang ilang justices dyan ay tinalaga noong administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Given yan, kalat na kalat yan at binabantayan yan ng taong bayan.
But they are again impeachable. Yung mga justices and mga associates, mga ka-wonder. Kaya may hinala na tinatawag na political alignment. Kaya nga gustong-gusto ni Sara na hawakan ng Supreme Court. At then again, babantayan po ng taong bayan yan. Pero ang mahalagang tandaan mga ka-wonder, ang Supreme Court ay institution. Hindi lang ito grupo ng appointees. No? Although in-appoint yan, pero ito ay isang institution. At ang kanilang rulings ay nakabatay pa rin sa legal doctrines na kanila pong sinumpaan na hindi nila yan pwedeng i-violate. Otherwise, sila po ay mai-impeach. Kaya ang realidad mga ka-wonder, hanggang saan lang ang Supreme Court para malaman natin. No? Kasi nga inatanong nila, ano bang klaseng batas meron to? Bakit Supreme Court ang hahawak? Judicial sila, hindi naman sila legislative. According to the Constitution, ang hahawak ay Senado. So dahil ang realidad hanggang saan lang ang SC, hanggang sa jurisprudence mga ka-wonder. Maaring stop ang impeachment kung ito ay unconstitutional ang proseso. No? Hindi maaring mag-trial ng impeachment case, mag-decide kung guilty o hindi opisyal. Ang kapangyarihan ay eksklusibo sa Senado sa Pilipinas. No, yun lang mga ka-wonder kung may na-violate. Kung ang impeachment ay unconstitutional, no, maaring i-stop ang impeachment. So, ano bang strategy ito na naisip natin na nag-submit sila ng ad cautelam? No, na estilo nila na parang pinapawalam na sinasabi nila, wala kayong jurisdiction sa akin. Yan ang sinasabi ng kampo. So, isa ba itong strategic move? Obviously, mga ka-wonder, oo. No? Isa itong posibleng strategy. Bakit? Para alin? Nabanggit na natin. Para i-delay yung proseso. Kasi bakit? Maraming kaso na nade-delay hanggang sa nade-deny, hanggang sa nakalimutan. Ulit, sabi ng kasabihan, justice delayed, justice denied. So, isa pa, ang paglipat, o ibig sabihin, para ilipat ang laban na mas favorable, no? Ibig sabihin, mas favorable ito na forum kung sakali para sa kanila, itong sa Supreme Court, no? Hindi dyan sa Senado. At isa pa, para mag-raise ng constitutional issues. Alam mo na, sabi sa batas ganito, so debate, argumento, hindi na nauuwi sa diretsong forthwith, no? Nauuwi na naman sa delay, isang taktika. So karaniwan itong ginagawa, no, lalo na sa mga high-profile political cases like itong sa kaso ng ating Vice Presidente. Kaya ang bottom line mga ka-wonder, walang direktang basihan sa Constitution na ang Supreme Court ang hahawak ng impeachment trial. Wala. Senado lang ang may karapatan ayon sa 1987 Philippine Constitution. Ang SC mga ka-wonder ay tagasuri lang ng legality because the Supreme Court, they are to interpret the law. No? Sasubmit sa kanila. They will interpret that and then, ano pa, hindi tagapagdesisyon ng kaso. No? Kung maayos ang proseso mga ka-wonder sa House at sa Senado, malamang hindi na makikialam ang SC. Gaya ng sinasabi ni Professor Contreras. Kung makialam pa sila, tignan natin kung yung pakialam nila ay according to the Constitution. Kung hindi, ayan na, pwede silang makitaan kung sila po'y makikialam o may ginagawa sila at na-discover dun sa una pa na sila ay leaning toward or they are siding on Sara Duterte, pwede po silang i-impeach gaya ni Justice Corona. Wala pong exempt dyan, nasampulan na si Justice Corona. So, yun po mga ka-wonder, na hindi pwede. Alam na natin itong mga aligasyon, mga bintang, na maraming na hinihingi sa kanya ng COA, itong ang mga resibo na saan napunta. May rason pa ako narinig, no, na parang dinahilan nila, paano ako makapag-provide ng resibo? Kung limbawa, bumili ako sa tinapa. Ang tinapa, wala naman yung tax na resibo na ini-issue. No? Mga ganun rason nila na pampalengke. Pero alam nila na may mga basihan pa rin, no, na mga mas mabigat na constitutional basis. Gaya limbawa nitong mga pangalan nito, mga fictitious name. Piatos, Tempura, kung ano pa, Kokoy Villamin. Sabi nga nila na pinagtatanggol itong mga DDS na kulang pa rin sa pagkakaintindi. No? Nasabi nila, confidential nga Oo, tama, hindi ka gagamit ng pangalan, but at least totoong tao. Upon checking dun sa PSA, wala ngang birth certificate, wala ngang marriage, death, kung ano man, walang record. Meaning, these people are fictitious, no? Gawa-gawa.
Ang dami pa diyang mga masisilip. Kaya nga yung impeachment ay iniiwasan nila mga ka-wonder. Dahil once na ang mata ng buong taong bayan at tenga ay nakatuon during that time, i-forward na natin, na nililiti si Sara at kanyang mga counsel ay maririnig ng taong bayan. Bank accounts, yung mga unexplained wealth, yung threat sa Pangulo, yan yung isa sa pinakamalakas yung threat dahil sinabi niya yan mismo. And according kay Representative Defensor ng nagsalita siya, na this is really an impeachable offense. At pa, yung confidential funds na hindi niya papaliwanag at marami pa, mga ka-wonder. Mauungkat pa yan. In fact, pauungkat yan. So yun, mga ka-wonder, itong sinasabi nating makikialam ba ang Supreme Court? We don't think so. There is no leeway, nor avenue, nor highway na para makita nilang daanan para sila ay makialam. Kaya it means, malapit nang ma-checkmate si Sara Duterte. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at masagot. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na wala nang pakialam ang Supreme Court dahil ito'y sinunod na ng Kongreso ang proseso para hindi na ito mag-violate sa Constitution. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.